Meron akong bagong budget mouse na tinest, VXE Dragonfly R1 SE. So, napakataas ng pangalan. Nabili ko lang to ng 965 sa Shopee with vouchers. Isa to sa pinakamagandang mouse na nabili ko. Maganda yung aesthetics, saka maganda rin yung build quality. Dito sa Pinas yung 1,000 hindi masyadong mura yun. So, siguro yung sasabihin nating mura, mga 200, mura yun sa mouse. Pero pag nasa mga 1,000 na yung mouse mo, so medyo hindi naman mahal, pero medyo may kamahalan na. Kasi nga, may mga mouse tayo ditong benta na 200, 300 na, kung hindi ka naman maarte, hindi ka nagi-games, ginagamit mo sa bahay or sa office work, then functional na siya, di ba? Hindi mo kailangan yung mga mataas na mga DPI, mga sensor na maganda. Pero para sa atin, sa mga gamers, sa mga maaarte sa mouse, mga enthusiast na sinasabi, itong ganitong mouse is mura pa to. So, isa to sa mga murang mouse na mabibili natin as a gaming mouse. Chinese brand to, syempre yung VXE. Kaparas lang sila ng VGN. Yung sensor daw nito is PAW3395 or PAW3395 SE. Sabi nila, cut down version daw ng PAW3395, which is yung mas magandang sensor. Possible yung SE Special Edition. Hindi ko alam. Maaring 3370 o kaya 3335 yung sensor. Yun lang nababasa ko. Hindi ko talaga sure. Hindi rin sila sure. Very lightweight. Nauuso na ngayon yung lightweight na mouse. And nakikisabay din ako. Ito na yung pangalawang lightweight mouse na meron ako. Yung una kong binili is Attack Shark R1. Magandang mouse din yun. Ergonomic shape. At saka kinuha ko siya sa red color. Ito naman, para maiba. Kasi yung dati kong Raktalan, black yun siya. Tsaka Rakbulus. Yung Rakbulus na nasira ng 5 months. Ito, nag-white naman ako. Kasi may mga white keyboards din ako dito. Para sa akin, overall, napakasulit niya sa price. Tsaka tri-mode din to. Meron siyang wired mode via USB Type-C to A. Tapos 2.4 GHz wireless. At saka pwede ring Bluetooth. So far, wala namang problema sa connectivity. Nagagamit ko siya ngayon as wireless. Kasama nung dongle niya na maganda. Naglaro ako ng mga games and super responsive siya. Basta maganda lang yung line of sight ng dongle mo. Kasi pag yung dongle mo natabunan na sa ilalim, natabunan ng computer o kaya yung nilayo mo, yung connectivity niya baka hindi na maganda. Yung mouse click niya naman, yung scroll wheel at saka yung mga side buttons is napakaganda naman. Yung switch niya para sa connectivity okay naman, walang sira. Ikagaya nung na-experience ko sa Rakbulus tsaka yung sa Raktalan. Pag kinambyo-ambyo mo yung switch, iba yung function. Yung DPI button niya naman is nasa baba. Wala siya dito sa gitna. Commonly, yung DPI button natin dito sa taas para on the fly lang mabilis yung pag-a-adjust, diba? Okay naman to kasi hindi mo aksidenteng napipindot yung DPI. Sa ngayon, meron akong 1,600 na DPI na ginagamit. Pwede kang makapag-download ng software nila. Unang download mo ng app nila, Chinese yung language. Sa app niya naman, makikita mo naman yung settings. I-click mo lang yung arrow down yan. Tapos piliin mo yung English. Panalo rin yung software nito kasi maganda yung features niya. Pwede mong iset sa maximum na 18,000 yung DPI. So, ewan ko lang kung sino yung gagamit ng 18,000 na DPI. Then, dito naman sa performance settings, meron tayong up to 1,000 polling rate. Yan yung standard. I believe yung iba merong 2K, 4K, or 8K polling rate, kagaya nung kay Razer. Di pa ako nakagamit nun, pero sabi nga nila, yung 1K na polling rate, parang performance level na talaga yun. Kung susobra ka sa 1K polling rate, sabi nila hindi daw masyadong malaki yung difference. Makakuha ka pa rin ng peak performance sa 1K polling rate kasi yun na yung sagad talaga na maganda yung polling rate daw. LOD, lift off distance, meron tayong 1mm tsaka 2mm. Meron din siyang sleep time settings, ito para mag-save ng battery. Ito, debounce. Alam ko, iwas daw to sa double click. Meron pa silang ibang settings dito, movement synchronization, straight line correction, ripple correction, performance mode, long range mode, yan, so kung ano-ano pa dyan. So yan yung software niya. Para sa gaming, super ganda ng performance niya. At the price, kaka-option ka rin ng white o kaya black. May mga ibang mouse na black lang yung offers nila. Yung mga Chinese na copycat ng mga mamahaling brands, magaling sila talagang gumawa ng gayang-gaya nila na yung premium look at saka feel ng mouse. For lightweight nga to, nasa 54 grams lang. Yung tracking rate niya is 400 IPS, which is napakaganda. Tapos yung chip niya dito para sa connectivity is Shanghai Broadcom Nordic. So, hindi ko masyadong familiar sa mga system mo na chip ng mouse. Pero I believe ito yung SoC na nagdadala sa wireless connectivity niya sa Bluetooth. Yung size niya pala is 120.6 by 64 by 37.8 mm. Yan yung overall specs niya. Bagay siya sa claw grip at saka fingertip grip kasi yung height niya is hindi masyadong mataas. Hindi siya masyadong ideal sa palm grip. Mababa rin sa likod. Then, ambidextrous na mouse. Kabilang sides niya is parehas ng shape. I-recommend ko ba tong mouse na to para sa'yo? Yes, super recommended. Pwede mong bilhin to sa 900 pesos lang
and may enjoy mo na yung gaming mo super. I highly recommend bumili ka nito kung wala ka pang mouse na lightweight. Meron din akong upcoming video para sa Attack Shark R1, yung red naman na mouse ko. Ay re-review ko rin yun para sa inyo. So take care na muna and bye bye.